Magandang umaga po sa inyong lahat. Biyernes na ho, 15 ng Setyembre. Simula noon hanggang ngayon, 2002 hanggang kasalukuyan, 21 years, tuloy-tuloy po ang aming ginagawang public service. Ibang public service po. Dito po sa hashtag Ibabitag Mo, Ipatulfo Mo kay Ben Tulfo. Ito po yung mga imbestigahan na mga sumbong at inaaksyonan. At bago po yan, nais nating pasalamatan ng mga public service partners po natin. Dito po, kilalanin sila. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Bukas po ng aming tanggapan, umpisa ho ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Para dito po sa aming Action Center. Kami po yung sinasabing Assistance or Action Center public service ho ng hashtag Ibabitag Mo ni Ben Tulfo. Tatak Tulfo ho kami. Pagdating sa sumbungan, iba po yung tatak po ng bitag. Iba rin yung tatak ng pagtulong at serbisyo. Ngayon mga boss, sa hato ng mga problema, sumbong, mga abusado at mga manloloko, ipabitag mo. Ipatulfo mo rito ho kay Ben Tulfo. So, bibigyan po natin ng karampatang action. Headlines, panoorin. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Kawawang midwife, pasyenteng pansamantala niyang pinatira sa bahay, inangkin na ito? Inakala kong business partner, dorobo pala, perang inipon ko para sa aking mga anak, nawala. Ginang, problemado, titulo ng nabili niyang lote sa City Homes, nakasandla pala sa bangko. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Dito po sa aming Action Center, marami pong pumipila, marami pong galing sa Mindanao, sa Visayas, or pang parte ng Luzon. Binibigyan po namin ng atensyon, yung kanilang mga sumbong. Hindi lahat ng mga sumbong ay nai-airy po natin. Subalit, nabibigyan po namin, napapakinggan po namin, inuunawa namin, ina-action na namin, binibigyan din po namin solusyon bagamat wala po sila sa ere. Ngayon, gusto po natin tingnan itong mga sumbong na ang ginawa po natin ay produce. Mag-iingat po kayo pagdating doon sa mga pag-i-invest, lalo na sa mga kasundaluhan po natin. Trabaho po ng sundalo ay ipagtanggol sila po ang sinasabi ho nating tagapagtanggol ng ating bayan. Hindi po trabaho ng mga sundalo mag-invest, kumuha ng investment. Kaya itong sumbong na po ito, reklamo nilapit po sa atin. Abay, nag-invest daw po siya ng 250,000 pesos sa negosyong diesel. Di po trabaho ng mga sundalo magbenta ng diesel. Trabaho ng mga kawal po natin i-depensa ang bansa. Kaya lumapit po sa atin, nagtiwala siya dahil commanding officer ang kanyang asawang sundalo. Ang pangako, malaking tubo. Bawal po ito sa mga sundalo. Maraming nagkakagulo rito dahil kuminsan yung mga happy nila, mga kapitan nila, major, colonel, kinukuha na ng investment yung mga nasa ibaba. Bawal po yan. Simula noon, sinasabi na po natin to. Kaya ito nag-invest, nagtiwala dahil commanding officer or CO ng kanyang asawang sundalo. Ang pangako, malaking tubo, kapalit ng puhunan ng pera. Ito po yung wag na wag niyo pong gagawin. Ang buong investigasyon ng bitag sa kasong ito, pinaghandaan po natin to, panoorin. Araw ng Huwebes, dinagsa ng mga nagreklamo ang Action Center ng hashtag Ipabitag Mo. Isa sa mga matyagang pumila ay ang ginang na si Catherine Seropia. Si Catherine ay nag-invest ng 250,000 pesos para sa negosyong diesel ni Ronelyn Mondarte. Ang pangako, malaking tubo sa perang ipupuhunan. Ayon kay Catherine, nakilala niya si Ronelyn dahil sa isang sundalo na katrabaho ng kanyang kinakasama. Tumulong si Catherine sa hashtag Ipabitag Mo dahil ni Singkong Tuling ay wala daw siyang natanggap na tubo. So kilala mo talaga itong tao na to? Opo, sir.
Kapitbahay mo to? Hindi po. Tigil ng kwentuhan, tigil ng sumbungan, umpisa ng investigahan. Sa tanong ko ngayon, sunod-sunod na. Paano mo nakilala? Dating CEO po ng partner ko po, sir. CO. Okay. Commanding officer ng partner mo. So sa Army talaga, active. Kano na-invest mo? 150,000 po, sir. 150,000. 150 po. Ito ba'y pinaabot ninyo sa headquarters? Hindi pa po, sir. Gusto mong paabot sa headquarters Opo, to? sir. Alright, investigate. Alright, kasama ka, ano? You investigate further because this is unique. Agad itinawag ng bitag sa Philippine Army ang reklamo ni Catherine upang malaman kung may katotohanan bang kasali sa investment ang sundalong kanyang binanggit. We could validate and confirm that the said person ay isa pong sundalo at siya nagkataon po naman po sa itong person naman po ito ay dito po sa headquarters ng Philippine Army and nakausap na rin po natin for an inquiry regarding do sa complaint na naibigay po ninyo. Colonel, nagkaroon ba tayo ng pagkakataong makausap yung sundalo pong ito? Meron po bang naging feedback kung totoo bang kasali siya sa transaksyon nung pag-i-invest dito sa kasong to, sir? Yes, ma'am. No, regarding do sa inquiry na binigay niya yung complaint and then we found out actually that doon sa kausap ng complainant basically is yung kaibigan lang ano. Meron silang common friend and he was involved kasi kaibigan niya and then yung nga po nang nakita po natin yung ganong situation na yung ating sundalo po ay hindi naman actually involved sa kanilang transaction. And basically yung ating sundalo pa po ang nag-volunteer to help out no? Kasi nagkataon na hindi po ata nagkaroon ng communication yung dalawa. So just to help out dahil kaibigan din naman po niya ay tumulong po siya na mahanap yung taong kakatransaction mismo ng ating complainant at the same time ay mapag-ayos po silang dalawa. Meron naman po tayong positive feedback na willing naman daw po yung katransaction ng complainant through the help of our soldier na maibigay or maibalik or kung ano man po yung kanilang banat. Hopefully, magkausap nga po sila at magkaayusan po. The very basic foundation po ng ating organization is a disciplined soldier regardless of being an officer or in the ranks po sa enlisted personnel. Lahat po ng membro natin ay professional soldier and they are discouraged to do such kinds of transactions na kung saan na hindi naman pwedeng they will take advantage of another person o kung kamag-anak man or even friends no, yung kakilala po. Pinagbabawal po na yan and definitely the Army will stand firm to conduct any investigation or any sabihin natin karampatang disiplina o pagbibigay ng mga kaukulan na mga pagdidisiplina sa kanila kung sila po ay makitang involved or may ginagawang hindi tama doon sa ating organization. Samantala, tila nabulabog ang inirereklamo na si Ronelyn dahil bigla itong nagparamdam sa bitag. Anya, handa na raw siyang ibalik ang investment money ni Catherine. Ma'am Kate, good morning. Si Ronelyn Mondarte to, yung nireklamo ni Catherine yung live-in ni Sergeant Florendo. Ito po ang pera, 250,000 po yan lahat. Oh, ayan, kaya gusto ko na matapos ang problema na to. Gusto ko pong magpasalamat kay Sir Ben Tulpo, #ipabitag mo. Sir, maraming salamat po. Kasi kung hindi po dahil sa iyo, hindi ko po nabaho yung pera namin. Mabilis po ang aksyon at hindi po ako nagsisisi na pumunta sa inyo. Sa AFP po, nagpapasalamat din po ako kasi isang tawag lang, umaksyon din po agad. Kay Ma'am Ronelyn po, nagpapasalamat din po ako kasi naibalik din yung pera namin. Sa inyo pong lahat na bumubuo ng #ipabitag mo, mabuhay po kayo. Bibigyan po kami ng karagdagang ito'y payo na lang. Mag-ingat po sa mga investment kapag kayo'y magpupuhunan or mamumuhunan sa anumang negosyo, siguraduhin po lahat yan. Bago kayo papasok, madali lang po kaming lapitan sa bitag. Libre po yung serbisyo. Idulog nyo lang po sa amin, sasabihin po namin sa inyo, talo na kayo dyan. Wala na po maraming sat-sat. Kaysa naman pupunta kayo sa amin, tapos na, naloko na kayo.
So simple lang ho. Sa mga kaparehong reklamong kapareho nito na nabayaran naman matapos ng himasok ang bitag at nakipagtulungan naman Armed Forces of the Philippines. Nabigyan ho agad ng solusyon. So ito pong amin. Sa mga susunod, mag-iingat na po kayo. Ang mga investment o pangako ng mga negosyo, hindi ganun kadali. Maraming naloloko. Kay kaibigan nyo, kay hindi. Kumonsulta sa mga dalubhasa, sa abogado, siguraduhin na lahat ng mga investment na yan ay balido, nilihitimo, inaalaw po sila ng Securities and Exchange Commission. Kung yan ay mga personal na bagay, umuutang sa inyo, mag-iingat din po kayo. Kasi hindi po pwedeng mamumuhunan at magkakalap ka ng puhunan na ang papangako mo ay papalitan mo ng ganitong klaseng tubo, nire-regulate po yan ng Securities and Exchange Commission. Hindi po basta-basta magkakalap ka, kukuha ka ng investment, mangangako ka. Ito po yung mga bagay na dapat natin bantayan. Narami ho naloloko sa ganitong klaseng istilong mga investment. Sa mga kapareho po nito, bago po kayo pumasok, dumaan lang po muna kayo sa bitag. Ako na po mismo kakausap sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung anong dapat, nararapat at tama, iwas bitag po kayo. Aragi isang pambansang sumbungan. May tatak. Tatak Tulfo. Serbisyo tulong, Tatak Tulfo. Ipatulfo niyo po sa bitag ni Ben Tulfo. Ako po, si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Sa mga reklamo po ng pang-aabuso, panloloko, huwag magatuwiling hashtag ipabitag mo, ipatulfo mo kay Ben Tulfo. Dito po sa hashtag ipabitag mo. Ano kayang pakiramdam ng isang individual na pinatira mo lang sa bahay mo tapos inangkin na? Bay, ayaw nang umalis. Ito po yung sumbong. Kaya hindi matirhan ho ng isang midwife na si Christina ang kanyang sariling bahay dahil inangkin ng kanyang dating pasyente ang bahay niya. Nagmagandang, ito'y parang considerate, magandang loob. Ang kalang usapan, pansamantala lang titira sa bahay, pero inangkin na po yung bahay, pumalag pa raw ito. Saan po kayo nakikita ng ganitong klaseng mga sumbong? Eh, totoo kaya to? Detalye ng sumbong. Panoorin. Mayroon po ako pinaanak, 2008. Nangangalan po si Danila Camillan. Pinaanak ko po siya hanggang sa nung nanganak, ginawa kong ninang at doon po nagsimula na naging magkaibigan kami. 2016 po, lumapit siya sa akin na kung pwedeng tumira sila sa bahay ko kasi nga mahal daw yung upa. Pangalawa po, nangangailangan ako ng tagabantay ng mga anak ko kasi nga minor de edad yung dalawa kong lalaki nga naiwan. Ngayon, nung 2021, nagharap uli kami, inangkin niya na yung bahay at sinabi niya na sa akin na kung babayaran ko daw siya ng 200,000, aalis sa bahay ko. Nag-ano pa po siya na bininta ko daw sa kanya sa halagang 200,000. Yung nakarang linggo po, nagharap uli kami kasi napag-alaman ko po na naisangla niya na naman yung bahay. 3 tao po yung pinagsanglaan niya ng bahay ko. Ngayon, yung pinagsanglaan po, ginawa paupahan yung bahay. Sila po, kumikita sila buwan-buwan sa pamagitan ng bahay ko. Na kahit pa ako, wala silang naitulong doon. Sabi nila, dumaan daw ako ng proseso. Bakit dadaan ako ng proseso? Bahay ko yan. Samantalang nung pumasok sa bahay ko, walang proseso. Basta na lang siya pumasok sa bahay ko, pinatira ko ng libre. Tapos ako dadaan ng proseso. Na samantalang, bakit ko siya dinibanda? Samantalang bahay kong kinukuha ko. Bakit ako magkakaroon ng kasalanan, madidimanda ko? Dahil bahay ko yung kinukuha ko, karapatan ko na kuhanin ang bahay ng mga anak ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Estilo po ng pag-iimbestiga ng hashtag ipabitag mo dito ho sa kay Ben Tulfo. Gaano man kanipis yung iyong putol or hiwa, lalabas po dalawang banda. Bandang kaliwa, bandang kanan, bandang sang nagrareklamo at sa inarareklamo. Kaya makakasama natin ngayon si Maria Cristina Paule. Magandang umaga sa iyo, Maria. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay, good morning. Okay. So itong 2016, pinatira mo si Cristina, dati yung pasyente Yung to. Danila po. Danila. Opo. Si Danila, okay, at dalawa niyang anak na tumira. Okay? Kasama yung anak niya po.
Okay, dalawa. Tapos yung dalawa kong anak na iwan Dalawang din anak. po. Napag-alaman mo na sinanla na pala ni Danila yung bahay? Opo, sir. Pinaupahan sa ibang tao? Opo, sir. Paano nangyari to? Yun nga po, sir, noong 2016, yun nga, tumira sila sa bahay. Ang pinag-usapan namin, pagkailangan ko yung bahay ko, ibabalik nila na walang problema. Okay. Kasi ako, sir, stay-in ako sa work ko, sa paanakan. Okay. Ngayon, hindi ko mabantayan yung dalawa kong minor de edad na anak. Ang dala-dala ko lang, yung bunso ko po na minor de edad din. Okay. Kasi nung namatay yung asawa ko, Okay. sir, 2007 namatay yung asawa ko. Ako na po yung nanay at tatay. Okay, sige. So, naiiwan sa bahay mo? Naiwan yung dalawang anak kong lalaki. Okay. Sino nag-aalaga? Wala po nag-alaga, meron nag-alaga. Bali, sila po, pinatira ko para may dagdag na magtitingin sa mga anak Kaya ko. kung tinitingnan, si Danila ba ay nagbabantay rin sa bahay mo? Hindi po, sir. Nagbabantay hindi sa po. anak mo? Hindi rin po, sir. So, may nagbabantay sa anak Opo, mo dahil sir. stay out ka? Opo. Sige, ganito na lang. Okay na. Nag-iimbestiga na ako. Kaya action ang susunod natin. Huwag na tayo magkwento. Nasabi ko na. Okay. Dito sa parting to, nagbaranggayan kayo ng 2021? Opo, Nagkaroon sir. kayo ng kasunduan, aalis ito, subalit hindi natupad. Hindi po, sir. Bakit? Ang sabi sa akin ng barangay, nung sabi ko na akitin namin sa bahay, wag daw, kasi daw, baka daw makasuhan sila. Makasuhan daw ako. Sa bagay, tama rin yung makakasuhan yung barangay. Oo. Pero kung ikay nagmamay-ari niyan, pwede siguro, I don't know kung anong sitwasyon. Nakapangalan, itong titulo na to sa, asawa mo? Opo, sa asawa kong namatay po, sir. Kayo'y kasal. Opo, sir. Okay. Okay, tingnan natin. Sa kabilang linya ngayon, si Danila Camillan. Pasagutin natin. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Danila Camillan. Magandang umaga din po, sir. Alright. Salamat sa pagtanggap ng tawag namin sa iyo, Ma'am Danila. At naka-live tayo ngayon sa IBC TV 13. Ganoon din sa CLTV 36. Napapanood tayo worldwide, nationwide, netwide sa aming YouTube TV Bitag Official. Well, Danila, nandito itong nagrereklamo sa iyo at inarereklamo ka ni Maria Cristina Paule. Ano ba nangyari sa inyo rito na parang pinatira mo na raw, inangkin mo na yung bahay? Gusto kong marinig sa panig mo. Anong sagot mo? Ay, dito? may bibubsal po kami niyan. At saka po, ako ang nagbayad po ng buwis. At saka po, may hawak po ako ebidensya po. Kaya ayoko po magsalita ng kung ano-ano. Mas maganda na lang po in personal. Okay, so gusto mong sabihin may deed of sale kayo? Opo. Absolute deed of sale. Opo, sir. Pwede ba natin mapanood yung makita yung absolute deed of sale mo? Hindi po ako marunong sa cellphone eh. Hindi. Baka pwede kang pumunta sa amin para mapakita mo sa amin yung hawak mo. Ay, pwede po. Anytime Okay, po. Kung sige. saan po banda po Sige, yun. ganito muna. Madali. Okay. So, may absolute deed of sale ka. Ang sabi mo, ikaw nagbabayad ng amilyar. Opo, sir. Bakit ikaw nagbabayad ng amilyar? Dahil ikaw... Siyempre po, absolute na po kami ni Cristina Pauli. So, nalipat na ang titulo sa iyo. Hindi po mailipat kasi po, may nakasangla pa po yun sa iba eh. Sino nagsanla sa iba? Si Cristina Pauli, na isangla niya po yun sa iba. Noong inayos ko po, hindi mailipat sa pangalan ko po kasi nakasangla po sa ibang tao po yun. Okay. So, lumalabas sa absolute deed of sale, nagkaroon ka ng kasunduan, kaya lang hindi mo alam na meron pala, ito pala yung Nakasangla nakasanla. pa po sa iba. So may annotation ngayon na hindi po pwedeng mailipat sa iyo hangga't hindi bayaran yung Opo. pinagkautangan. Kaya nga po hinahanap ko po, sir, yung na yung tinatanong ko po doon sa RD po kung sino po ang may-ari para po magkaisa po kami. Sa Register of Deeds. Oo, para magkaisa po kami na ang gagawin na lang po, kukunin niya rin yung pera niya, kukunin ko din po yung akin para wala pong problema. Anytime po wala naman po akong problema. Hindi ko naman po inaangkin to. Siya lang po ang ginabastos po ako, inano ako sa FB, pinapapuntahan pa ako lagi ng barangay, pinapano po ako sa pulis. Ay siya nga po yung siya nga po ang kriminal siya ang wanted, hindi ako. Danila, wala muna tayong bentangan kung sino kasi ang pagsasabi na isang taong kriminal, gumawa ng krimen, ay papatunayan sa korte yan. Opo, kasi Danila. Relax. Si Ben Tulfo ang kausap mo rito. Wala tayo dun sa ibang mga programa na pwede ka magsigawan. Pagdating dito, pag ako na ang nasa gitna.
Opo, hindi naman po ako sumisigaw, ganun lang talaga po ako magsalita. Sige, okay, Sorry po. very good. O, sige. Ang gusto ko lang, baka kasi mabastusan sa atin yung mga nanunood, kaya medyo okay lang tayo riyan. Relax ka lang. Ganyan lang hinga po ng talaga konti. ako magsalita kasi nga po, Bisaya po ako, Ilongga po ako eh. Sige, okay na sa akin. So, meron kang hawak ng absolute deed of sale. Ang nalaman Yes, po. mo, hindi mo pala malilipat sa yung absolute deed of sale na title doon sa sinasabing bahay na yan. Kasi Opo. nakasanla sa iba. Sa iba po, nung inano ko po, pinatingnan ko po doon, nakasangla po sa iba, kaya hindi po talaga pwede ilipat. Yun ang sinabi sa akin ng RD. Kailangan po maging clean po na daw po yun. Okay. Tama nga naman yung sinabi ng RD. Sige, sandali lang, Sige, Danila, sandali lang. Ito naman pala ko, Marie Christine. Hindi po, sir. Hindi po. Anong hindi? Anong hindi doon? Yung sabi niya may deed of sale kami. Absolute Hindi deed of sale. Opo. Yung deed of sale po, siya nagpagawa. Hindi po ako. Pero tumanggap ka ng pera? Wala po, sir. Mamatay pa kami magluina. Wala akong tinanggap. Paano ako tatanggap ng pera sa kanya? Walang trabaho po yan. Sugarol yan po. Magdamagan. Okay. Relax. Okay. Ang init ng buhay natin. Parang baka magtataasan ng mga blood pressure ninyo rito. Sasabog yung mga ugat ninyo. Putok-batok tayo rito. Mariosep. Ang tatapang. Tsaka ano, sir? Relax. So, ibig mong sabihin, sinungaling itong si Danila. Opo, sir. Sandali muna, wala kang pinarmahan na absolute deed of Wala sale. po, sir. Okay, sige. Patunayan muna natin kasi Opo. yan ang sinasabi mo. Meron din siya Danila, pwede ko makita yung absolute deed of sale para makita Opo, mga sir. pirmahan? Anytime po, pwede. Kasi pwede nyo naman po yun anong tawag noon, yung para malaman po kung sa kanya talagang pirma. Fingerprint, anong tawag po yun? Fingerprint ba yun? Anytime po, sir. Walang problema. Okay. Hindi fingerprint. Hindi. Anong tawag po noon? Para malaman na kanyang pirma po yun. Malalaman natin sa NBI tsaka sa pulis. Yun po. Ang ibig ko sabihin na po sa NBI kung pinirmahan niya po talaga yun. Danila, pasalitain mo naman ako. Kasi parang ikaw na lang na naririnig dito. Kinakailangan. Hindi kasi masya po marinig. Sorry po. Sige. So, relax ka muna. Hinga. Alam mo, Danila, kung sinasabi mo na meron kang absolute deed of sale, kahit na ako, marunong ako mambitag ng mga taong sige po, ipakita ko na lang. Hindi na nga po ako mag-ano kasi. Okay, sige. Ipakita na lang po. Sige, ganito. Gusto kong makita yung absolute deed of sale. Siyempre sige po, yan ba'y naka-notarize? Po? Yan ba'y naka-notarize? Naka-notary po, sir. Meron ka bang official receipt na tinanggap ni Christina yung pera na magkano bili mo rito sa property? 500 po yung nakalagay po kasi po, hindi naman po, kuha lang po. Sana kuha po siya, Sandali. May resibo ka ba? Official receipt na tumanggap siya. Kasi kung siya'y tumanggap, alam mo, pag ikay nagbenta ng bahay, merong yan. Kasi po, magpumari kami yan Sandali muna. Danila, makinig ka. Huwag mo akong puputulin kasi puputulin kita. Okay? Okay lang po, basta nasa katwiran po ako. Sandali! Sandali, kinig ka. Malapit na ako maubusan ng pasensya. Kinig ka, nakikinig ako sa iyo. Respetuhin mo ako. Ayaw kong pinuputol mo ako na parang nasa kalye tayo. Hindi po pwede yan sa ibang palabasyon. Ngayon, para sa akin, makinig ka. Gusto ko makita, may resibo ka ba na nagbayaran kayo? Deed of sale absolute lang po ang hawak ko po kay Christina Pauli po. So, may papapakita ka ba na tinanggap niyo yung pera? Yung pera po, hindi po cash po yun. Unti-unti niya pong nakuha po. Sino yung nagtuturo sa yung bumubulong sa'yo parang boses lalaki? Sinong katabi mo? Sinong katabi mong lalaki narinig ko na bumubulong sa'yo? Sinong kausap mo diyan na bumubulong sa'yo narinig ko sa telepono? Ang anak ko po. Anak mo? Binubulungan ka ng anak mo? Boses lalaki? Yung anak ko lang naman katabi ko dito po. Tapos yung pamangkin ko. Ganito.
Papupuntahan kita, pupunta ka rito, sisilipin ko sa Lunes, dalhin mo lahat ng mga papel na yan. Ipapa-examine natin, papa-forensic natin sa NBI yan. Opo, At sir. at the same time, gagamit ako ng polygraph test. Sige po, sir. Gagamit ako ng lie detector test, gagastusan ko to. Opo, sir. Ngayon, bago tayo magla-lie detector test, hihingi ako sa iyo ng permiso na ikay sasalig, na ikay sumailalim kayong dalawa. Kung sino Opo, nagsasinungaling. sir. Opo, sir. Pag may Opo. nabitag ako na sinungaling, di nyo kaya lusutan tong mga polygraph test to. Hindi ito pang showbiz, ha? Hindi ito para doon sa mga artista o palabas. Hindi, nang bibitag kami. Pag ginamit Opo, namin sir. tong Opo. polygraph machine na to, sasailalim ka, sasang-ayon ka, wala kang palag dito dahil para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi natin pwedeng gamitin sa korte to. Subalit, makikita ko na kung sino ang nanluloko, kung sino ang nagsasabi ng totoo, Opo, kung sino sir. ang sinungaling. Opo, sir. Opo. Okay, ngayon, isa sa mga kondisyon na hinihingi ko, lahat na, yung hawak mo na absolute deed of sale, nagtataka lang ako 500,000. Kung meron siya man binabayad, bayaran mo siya. Kahit na papano, meron siyang acknowledgement receipt or meron kang resibo man lang. Kahit na kumuha ka ng resibo sa palengke na tinatanggap niya, pwedeng gamitin yon na merong testigo. So lahat na yan susuriin namin, tandaan. Pag Opo, sir. Makinig! Pag nagpatulfo, hindi basta tulfo, nagpabitag, may mabibitag ako rito. So ngayon, ilalarga kita, ihanda mo yan, pupuntahan kita sa bahay mo, kasamang barangay, dadalhin kita sa opisina, parang sa ganun magkaayos tayo. Makita natin dito kung sino sabi ng totoo. Okay? Opo, sir. Opo, Maraming opo. salamat. Paghandaan mo na mabuti to, ha? Ayaw ko ng Opo, sir. Salamat pagkaharap mo ako, isang tanong, isang sagot. Pareho lang tayong ganon. Walang maraming satsat. Okay? Opo, sir. Salamat po, Okay, sir. sige. Ikaw Salamat. naman. Sige, salamat. Nagsasabi daw siya ng totoo. Ngayon, Sir. Hindi, ako magiging balanse. Kasi Opo, kinuhanan sir. natin siya ng pahayag. Okay lang po, sir. Hindi ko po pwedeng sabihin naniniwala ako sa iyo. Opo, Pero nakikinig ako at ayaw kong sabihin kung kanino ako naniniwala. Hindi ito yung popularity contest. Opo. May isa kasing piskal dyan na sinasabi na ang programa raw ng tabitag mo parang ang husgado, ang hurado ko, mga nanunood. Ipulpul pala na piskal yun eh. Hindi po. Oh. Sa inyo lang po ako nakakuha ng kasagutan, sir. Maniwala ka sa akin. Okay. Sige, relax ka lang. Hinga. Okay? Hinga ng konti. Alam mo, sir, talagang grabing tuwa ko. Hindi ko maintindihan. Okay. Dahil sa 2016 na simula na problema na yan. Mhm. Grabe ang dinulot niya sa aking sama ng loob. Pati mga anak ko. Binantaan niya ako niyan, sir. Nung pinuntahan siya ng barangay. Naku, nakasarap na lang daw ako, sasaksakin niya na ako ng 10 beses. Para mamamatay na ako at hindi ko na makuha yung ano. Ang pinaglalaban ko po para sa mga anak ko yung bahay na yan, iniwan ng ama nila para sa mga anak ko. Hindi para pakinabang. Bakit napunta sa kanyang titulo? Yung tanong ko sa iyo. Hindi, sir. Wala Kasi, siyang, sandali wala muna, siyang titulo, sir, na original. So, sandali. Bakit napunta sa iyo? Bakit parang meron siyang titulo mo? Paano nangyari? Yun nga, sir, eh. Sige, sandali muna. Dinakaw niya? Opo, sir. Nag-ano kami, kasi nakatira siya sa bahay, naiwan yung dalawa ko lang anak na lalaki. So, bakit hindi? Sana ang titulo nakatago? Nasa akin po, sir. Dala-dala ko. Dala-dala mo. Bakit na? Yung ang hawak niya po, sir, puro Xerox copy. Ay, hindi po pwede yun. Pati po yung live-in partner niya po, sir, gumawa ng salaysay. Kasi may dati siyang ka-live-in partner na iniwan niya na. Gumawa po ng salaysay. Yun po sige. yung tumira Okay sa na. bahay. Kaya ako interesado rito kasi merong panloloko. Simple lang reklamo ninyo. Naghahanap ako. Alam mo naman ang bitag. Opo, sir. Iba't ibang uri ng panloloko, iba't ibang uri ng mukha ng pang-aabuso. O kaya tayo pumasok dito, ha? Opo, sir. Hindi ako pwede manghimasok kasi baka mamaya dumugi na tayo ng mga lupa. Kaya nga po, sir. Hindi. Sa iyo, gusto kong maniwala, pinakikinggan ko kayong dalawa, hindi pa ako dala, kumbaga, hindi pa ako kumbinsido hanggang hindi ko nakikita yung titulo at malalaman natin. Madali lang naman tawagan yung Register of Deeds at yung Opo, sir. Land Registration Authority. Tanong, nagdududa pa rin ako, paano niya nahawakan yung titulo mo? Ninakaw niya po yung mga Xerox copy, sir. Hindi po pwede. Ang Xerox copy, Xerox, ang original. Wala po siyang original, sir. Saan ang original? Nasa akin po, sir. Okay, Hawak ko mo. po. Opo, sir. Dadalhin mo sa Lunes yun? Opo, Okay. pati po yung yung pinakuha ko po sa RD ng Muntinlupa, po ako ng, kung sino pa rin po napakangalan sa asawa ko. Kasi po yung pinagsanglaan niya, nung nagharap kami nung nakaraan, ang sabi ng pinagsanglaan, may pinakita daw siyang titulo.
na nakapangalan sa kanya. Kaya pinasilip ko po nung Friday, lumabas po yung pangalan pa rin ng asawa kong namatay. Hindi nga po pwede dahil unang-una sa ganito na lang. Para wag na maguluhan. Kayo po ay simpleng reklamo. Nambibitag po kami. Kapag kayo ipinatulfo kay Ben Tulfo, ako po si Bitag, ako po'y nambibitag. Ganun lang po kasimple. Wala na po maraming satsat. So, abangan po to. Sige po. Ito tong gagawin natin, okay? Po, sir. O, sige, ingat ka lang. Hinga. Alright. Sa tuwa, sir. Sa tuwa. Okay. Siguro. Relax ka lang, ha? Okay ka Pati, na. may babalik ko rin kung sakalang mababalik ko rin yung bahay ng anak ko na ako po yung dahilan kaya sila naging miserable. Dahil sa babaeng yan. Relax. Kasama ko nga po yung anak ko na binugbog niya. Ay, okay. Tapos yung pati yung nangupahan na sa pinagsanglaan. Relax. Salamat Okay po, na, sir. okay na. Baka nanginginig ka sa galit. Hindi po, nanginginig po ako sa tuwa na hindi ko Akala ko nanginginig ka sa tuwa. hindi po ako nagagal, madali po akong magano. Alright, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Serbisyo, tulong, estilo, tatak, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Susunod, Ginang problemado. Titulo ng nabili niyang lote sa City Homes nakasanla pala sa bangko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ito pong sumbungan at imbestigahan na programa, ito po yung hashtag ipabitag mo. In short, ipatulfo mo kay Ben Tulfo dito po sa Bitag. Ngayon, iba't ibang sumbong ang dumarating po sa atin. Kapag nareklamo po yung isang developer, hindi po siguro lalapit sa amin ang mga naging kliyente nila tulad nito na walang bulilyaso o walang problema kasi hindi kayang resolbahin sa mismong nagbenta, developer, City Homes. Titulong nabili na lote sa City Homes nakasanla daw sa bangko. Nangyayari po to. Na kung minsan nabili mo na yung property, hindi pa po makukuha yung titulo dahil yung buong mother title niyan, nasa bangko pa rin, inutangan. 2 beses na inoffer daw ng City Homes na buyback, hindi naman tinupad. Problemadong isang ginang dahil wala itong makuhang titulo mula sa nabili niyang commercial lot sa City Homes Realty. Taong 2012, nabili niyang commercial lot. Subalit, ni isang beses ay hindi man lang ito'y napakinabangan. Ay panawagan ng ginang, ibalik na lang ang perang ibinayad niya sa lupa. Ngayon, para maintindihan niyo pa, detalye ng kanyang sumbong. Panoorin. Ako po si Filomena Astrolomo, lumapit sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ang City Homes Developer. Dahil sa antagal na binili ko yung commercial lot nila since 2012 pa hanggang ngayon 2023 na puro pangako lang ang kanilang i-release na title. Hanggang ngayon wala pang title na lumabas. Sa loob ng 11 years inaantay ko yung titulo na mai-release nila dahil cash payment naman ako since 2012. Hanggang ngayon, puro pangako sila. Napag-alaman ko na kaya hindi ma-release yung title ko since 2021 dahil naisangla pala nila sa BDO. Ngayon, binabayback nila, hindi ako pumayag, hindi ako pumirma sa kasunduan na buyback dahil hindi naman sila tumupad sa pangako. Pumayag na nga ako na 500,000, 300 monthly. Wala naman silang natupad. Lumapit ako kay Sir Ben Tulfo para matulungan talaga ako sa problema ko. Sa sobra na ang tagal, pagod na ako sa kakaantay. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon ang nagpatulfo po, nagpabitag dito po kay Ben Tulfo. Ang nanay na si Filomena, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, sir. Alright, sige.
Medyo unique to pero hindi na bago sa amin. Alam mo ba na may mga developer na kung minsan hindi mo makuha yung unit sa condominium or yung lupa kasi nakasanla pa rin sa bangko ang kanilang development. Hindi mo alam yun? Hindi ko po alam, sir, na Alright. sinangla nila. Okay. Maano siguro, sa anumang kadahilanan, malalaman natin yan. Hindi naman nakikipag-usap sa yung developer, hindi ba? Hindi po, yung secretary lang. Pero nakipag-usap po sila na ibigay sa akin within a week. Hindi nangyari. Linggo lang po, sir, hanggang ngayon. Okay. Kaya nagpatulfo ka ng kabitan Opo, ka. kasi Okay. ang Sige, layo po, relax. sir. Okay. Relax. Baka tumas ang blood sugar mo. Okay. March 2021, nakabili siya ng commercial lot sa City Homes sa may Tandansora, Quezon City. Ito bang bakanting lupa na to? Opo, sir. Okay. So, wala pang tinatayong building dyan. Wala pa po. Yan po nakita. Pangatlong lote na niya ito na nabili mula sa City Homes. Ang unang dalawang lote, hawak niya na ang titulo. So, itong pangatlo, wala pa. Pero yung dalawa, nakuha mo na. Good naman po. Okay. Matapos mabayaran ng kabuang 2.2 million pesos, ay hindi nabigay ng City Home ang titulo. 2016 nalaman, nakasanla daw sa bangko ang titulo, kaya hindi mabigay sa kanya. Sino may sabi sa iyo nito? Napag-alaman ko po. Napag-alaman mo. po. Ang 2020 nalaman niyang ibinenta ng City Homes ang kanyang lote sa ibang tao nang hindi niya alam. Totoo to? Naibenta sa Hindi ibang ko, tao? hearsay lang po din, kasi nanigurado ako, bakit ang tagal-tagal hindi ma-release. Okay, hindi. Okay, tatanong ko sa'yo. Nalaman na ibinenta ng City Homes ang lote sa ibang tao na hindi mo alam. Opo. Alright, doon lang ako magtatanong kasi nalalayo na sagot mo. Alright, so focus ka rin sa tanong ko kasi nag-iimbestiga na po ako. Ano? 2 beses din nag-offer na buyback ng City Homes. Subalit, hindi ito pinarmahan ni Philomena dahil hindi naman daw na tumutupad. Bakit hindi mo pinarmahan kung binayback parang sasauli sa iyo? Kung ano man yung buyback, if sasauli sa yung pera mo, anong naging problema mo roon? Kaya kita tinatanong. Kasi po, sir, kas po ako nagbayad, kas din po nila. Kung may pera ka naman, check naman, pwede mo naman sila demanda kung ganun. Kaya pakinggan mo lang muna ako rito kasi para naintindihan. Ako kasi nag-iimbestiga na ako, tinitingnan ko. 2 beses, nag-offer ng buyback ng City Homes, subalit hindi ito pinarmahan ni Philomena dahil hindi daw ito tumutupad. Nakakausap rin niya ang Secretary at Presidente ng City Homes, pinangakuan siya nito ang babayaran, pero halos 11 years na hindi siya nag-aantay ng bayad. So, ano itong bayad na sinasabi mo? 2016 pa to? Buyback po ikalawa. Okay, medyo nalilito na ako rito. Medyo sabog-sabog ng ano natin. Bayad na yung una tsaka pangalawang property mo. Opo. Hawak mo ng titulo. Opo. Itong pangatlo, ito yung hindi pa bayad. Kailan mo nabili itong pangatlong lote mo ng City Homes? 2012 po, sir. Kas po yun. Yung 2012. Hindi mo makuha yung titulo ng 2012. Pero yung yung pangalawa, nakuha mo na. Opo. So ito lang yung kapiranggot na lupa na parang akala mo garahe. Opo. Parang parking lot lang to. Oo. So ito yung 2.2. Opo, sir. 2.2. List na po yun. Yan. Opo. 6 square meter po Baka hindi magkasya yung suburban dyan. Yung suburban. Ano po kasi yun? Isang Oo, parang baka... townhouse, yung parang gano'n. Hindi, ibig sabihin, baka hindi magkakasya yung suburban dyan or expedition o di kaya kung ano, nakuha mo. Kaya sigurado ka ba, hindi ano yan, parang right of way na lang, binili mo? Hindi po, sir. Sunod-sunod po yun na bahay, Okay. parang townhouse. Parang Sige. Kaya 11 years na. So 2012 mo nabili ito. Opo. Kaya lang hinahanap mo yung titulo, wala. Wala po. Kailan mo lang nalaman na nakasanla yung titulo nitong lupa na to na parang yung maliit na lupa na yan, yung bukana na yan. Kailan mo lang nalaman? Itong lately lang. Opo, lately lang. So, kanilang lately lang. Anong taon? Taong ito? Last year lang? Last year? 2020. 22? 2021. Okay. So, nalaman mo, sinabi nila, inaantay mo yung titulo. Opo. Okay. Nag-offer sila sa'yo i-buyback. Opo, sir. Bakit hindi mo tinanggap?
Kasi sir, wala naman perang involved eh. Hindi naman ako pipirma din na wala silang cash na ibigay. Hindi, pag sinasabing bibigay ka naman, okay, sige. Kung mag-aantay ka ng cash, okay. Kung nag-aantay ka ng cash, baka matagalan. Pero pag nagkumuha ka ng check, pwede mo silang habulin. Pag cash kasi, malay mo, baka siningitan ng budol money, na peke ka pa ngayon, budol ka pa. Pero pag check kasi, manager's check. Tinuturuan muna kita para medyo hindi lahat ng bagay na kung gagustuhan mo, isa sa mga solusyon na gagawin natin, talagang bibitagin natin. Importante sila ay mag-aalok sa iyo ng cheque na ibabayaran ka. So, dalawang klase yan. Yung hindi basta-basta cheque, manager's check na nanggaling sa kanila, kukuha sila sa bangko, ibibigay sa iyo, hindi po pwedeng tumalbog yun. Pag manager. Alright, pag manager's check. So, isa yon. Pero, yun ang gusto kong sabihin sa iyo sana, kung gugustuhin mo. Ngayon, hamunin mo sila kasi sinasabing buyback. Kaysa naman sakit sa ulo mo pa yan. At ako naman, gusto ko solusyon na rin. Ibalik sa iyo, mukhang wala ka naman lalagyan. Ano yan, lagyan mo lang ng bubong, garahe. Patingin na ulit yung lupa na yan. Lakihan nyo nga sandali. Lagyan mo lang ng bubong yan. Pwede nang parada ng mga 4 na tricycle dyan. Ano po, 3 kotse po yan kung ipaparada. Yan? Opo do. Isang expedition nga lang. Isang suburban, hindi magkakasya dyan. Kasi ano yun? Ano po yun eh? Pahaba siya, tapos... Di mga 4 na tricycle. Mga ganun. Terminal. 4. Bawal naman tayo. Binibiro lang kita para medyo masaya. Okay? Kasi kung hindi... Anyway, subukan natin sa ganun. Okay? Kung sakaling gusto mo, sulatan natin, susulat na ang bitag na kumare, since you offer buyback, then might as well, sauli mo na sa kanila kasi baka magkakaproblema ka dyan. Total buyback, ibig sabihin, bakit mo pinagpipilitan yung isang bagay na naging tapat naman sila na binili daw ng BDO? Umano, di paniwalaan mo. Alangan ba naman sila nagsisinungaling? Pagkatapos hamunin mo na lang, buyback, give me a manager's check. Wala na tayong usapan dyan. Pagkatapos, pasulat mo sa kanila yung pangako nila, kung ano yung gusto nilang gawin, your terms kasi bayad na yan, okay? So ngayon, kung bakit ka kinakausap, isa sa mga solusyon na dapat natin gawin. Pero kami titistigo laban sa kanila. Mahirap kami lokohin eh. Alam mo nga, pag nagpatulfo ka sa bitag, hindi ako basta tulfo. Si Ben Tulfo, si bitag ako eh. May mabibitag. Dito, ayoko mambitag. Pero kung hindi nagsasabi, kung may manloloko, may abusado, bibitagin namin. Pero kung pareho naman gusto maayos, yun ang gusto namin mangyari. Alright? Kasi po sir, ang tagal na eh. Kaya nga gagawa ako. Okay. Kaya nga papasok na kami. Opo. Kung ano mo yung ginawa mo na hindi natakot sa'yo, binaliwala ka, wag kami. Lokohin nilang, lelo nilang panot. Wag si bitag. Siyempre, pumunta ka sa'yo, nagpatulfo ka eh. Iba ako. Hindi ako nakikipagkwentuhan. Solusyon, kinakailan sa uli sa iyo yung perang binayad mo. Napag-alaman ng bitag na madaming reklamo sa barangay Pasong Tamon City Homes. Alright, sa linya si Kagawad Temi Tamayo, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Okay, Kagawad Temi, salamat sa pagtanggap ng tawag mo dito. Naka-live tayo, Kagawad Temi, sa IBC TV 13 tsaka sa CLTV 36. Ganun din sa YouTube channel ng Bitag Worldwide, Netwide. So ano ba tong reklamo na to? Nakaabot ba sa inyo to sa Kagawad diyan kay Barangay Chairman? Sir, itinawag nga po ngayon sa amin yan. At ngayon po pinatitingnan ko nga rin yung kung may mga formal tayo mga reklamo. Ngunit sa akin pakikipagtanong po kanina, may nakakausap po tayong staff ng barangay, dating staff. At noon daw pong sometime, mga siguro, medyo may katagalan na rin po, mga 10 taon o mahigit na. Meron nakapagsabi rin sa kanya na meron din nagreklamo tungkol nga rin dyan sa lugar na yan, tungkol din sa lote. Yan po. Yan po ang impormasyon na sa aking nakalat po as of this moment, sir. So, ilang reklamo to Kagawad? Ito ba? Sir, ang pagkakabigay po sa akin na impormasyon, isa muna po yan, Ngunit pinatitingnan ko nga rin po, yung formal na isinampa sa barangay, kung meron pa rin talaga
mga reklamo formal na dumaan sa amin lupong taga-pamayapa, sir. Alright, sige. Ganito kagawad, maraming salamat. Alam ko naman, pagdating di sa parting to, kayo naman ay nare-record nyo lang kasi importante rito. Itong si Aling Filomena, kung hindi ako nagkakamali, pwede naman niyang idaan sa small claim court. Kasi dito lang sa parte ito, sa small claim court. Ito'y sa bagay, kung ito'y magkano ba to? 2 million? Hindi na, regular court tayo dito kasi ang 2 million pababa. Pwede sa small claim court na mismong sa regional trial court, may small claim court na pwedeng idaan doon sa pamamagitan ng sinasabing papatawag sila ng hukuman. So, dalawang klase na. Matutulungan ka namin. Sa Barangay Kagawad, salamat kasi kung yan ay importante na pumunta sa inyo, nag-usap na ba kayo sa barangay nito? Hindi pa. Sige. Ngayon, Kagawad, pinaabot muna namin sa inyo. Pwede kasi pumunta sa inyo dyan. Kayo'y nakausap namin. Nasa public record naman to. Documented tayo na pakisilip na lang, Kagawad, may pakisabi na rin kay Barangay Cap, kay Banjo, na baka pwede natin tulungan. Ano? Apo, ang aming barangay captain po ngayon ay si Tricia Pilar po, no? Oo, si Tricia. Siya po ang ating, po. Okay, ngayon sige. Po, sa ganang sa barangay po, sir, ano mang aming maitutulong kung magpunta man po, magsadya ang ating nagre-reklamo, feel free po na pumunta doon at kung anong ating may extend na tulong, gagawin po natin. Sige, ganito, Kagawad, idadaan ko sa tamang proseso para ma-login yung kanyang, para mai-blatter dyan sa barangay na lumapit mismo siya galing sa amin ang reklamo laban dito sa sinasabing kumpanya. Ngayon, alam ko naman, gagawa kayo ng hakbang at nakablatter dyan na ito'y reklamo niya matagal na konti. Baka sakaling mahilot ninyo at mapatawag man, kung hindi man maniniwala dyan, pwede naman siguro dito sa parting tong kausapin, papasok na ang Department of Trade and Industry. Sa tulong ng Department of Justice, etong Department of Justice ang NBI, sa anumang bagay na kapareho nito na DOJ, DTI, sa tulong din ng DILG, yung lokal na pamahalaan na kung saan kumukuha ng business permit itong City Home sa Quezon City at sa Department of Justice para siguraduhin na walang panloloko at para nang sa ganon walang naloloko o walang nadidihado. Sa tulong ng DTI para tingnan kung nga ba'y pagharapin sila, itong DTI, DOJ, DILG, ay magiging daan kaysa naman magmamanikluhod itong nagrereklamo dyan. Sa DILG, kayo naman muna, sa baba muna tayo sa barangay, dadaan muna namin sa iyo, Kagawad. Pagkatapos, naka-blatter dyan. At the same time, siguro idudulog na rin doon sa Department of Justice para masilip ng NBI. At kasabay nito, idulog din sa Department of Trade and Industry na dito sa ganitong klaseng sitwasyon, bumili, may lupa na, wala pang titulo, mapapatunayan niya certificate of full payment, hindi pa binibigay, manghihimasok na ritong gobyerno. Magagawa po namin yan kapag ito'y nagpatulfo na sa bitag, iba po yung dating namin. Ngayon pa lang, Kagawad, kami nagpapasalamat sa inyo. Walang anuman po. Thank you, mabuhay po kayo dyan sa inyong barangay. Salamat po, salamat po, salamat po. Ganito ang gagawin natin. Okay. Titingnan natin sa DTI. Ito, papasok na sa DTI, papasok ng DOJ, DILG. Kayo dyan sa City Homes. Kinig kayo, Kinig kayo. Listen carefully. Listen good. Listen closely. Unahan nyo na. Kapag nang himasok na kami rito, hindi nyo magugustuhan. Ipinatulfo na kayo sa City Homes. Hindi basta tulfo. Ipinabitag kayo. Kami naman, pagpapasok kami, sisiguraduhin namin na una, mag-ayos kayo. Kapag hindi, next option, gagamitin namin ang mga tanggapan, departamento ng pamahalaan ang siyang magpapatupad kung anong paglabag na meron kayo. Ito ang saysay kung bakit meron #ipabitag mo. Yan po. So, in the meantime, habang, okay na ba sa'yo? Sir, ang layo ko kasi. Gaganito lang muna. Mindanao. Usap na lang tayo sa baba, ha? Ay gumagawa natin solusyon. Kasi kung marami ka pang bumabalik na tayo, eto, move forward tayo, umaatras ka eh. Alright. Bisaya ka ba? Opo, sir. Mindanao, Surigao ako, sir. Sige. Ang Huwat ka layo lang ko di ha. din. Sige, huwat ka lang di. Ustoryahan kita dito sa...
sa gawas, ha? Maura, sir. Sige, relax. Ngayon, at the same time, kami po yung ako'y medyo na-intriga rito sa hahampasin daw mukha namin mga Tulfo. Can you believe that? Hahampasin ang mga mukha namin mga Tulfo. Kung nakikinig ka man, Les, tulungan mo akong ipalabas to para hampasin ko rin mga mukha nito. Okay. Bakit daw hahampasin ang mga mukha namin? Paghampas-hampasin daw mukha namin, si Rafi, si Erwin, ako, at may isang Tulfo na matanda pa, hindi mo na pwedeng hampasin yon. Medyo itabi mo na. Sa akin pa lang, gusto ko mahampas mo ako. Pagkatapos papakita ko kung paano tamang paghampas. May estilong paghahampas. Hampas na pum, pum, pum! Papapak, pum, pum, pum! Pap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 ! Panoorin! Boom! Kung totoo, sinabi nyo, paghampas-hampasin. Ipapakita ko sa inyo kung paano maghampas na mukha off-cam kung totoo. Kung hindi totoo, pues, magpaliwanag kayo. Isa sa matagang pumila sa Bitag Action Center ay ang buy and sell dealer na si Ernesto Bacaron. Ito'y upang may parating ang kanyang sumbong hinggil sa kanyang mga nabiling flooded cars. Nangako raw ang isang car auto shop sa Plaridel, Bulacan na kukumpunuhin ng mga sasakyan. Subalit na makabayad, hindi nagawa o napaandar ang mga sasakyan. Nang makaabot sa magamang may-ari ng talyer na sila'y ipapatulfo sa bitag. Bebweltahan raw ang nagre-reklamo. Wala daw silang pakialam at hahampasin ng mga mukha na mag-utol na tulfo. Magandang hapon sa iyo, Mang Rodolfo. Yes, sir. Magandang hapon din po, sir. Mang Rodolfo, paano ka namin matutulungan? Ano po, sir, yung regarding po doon sa dokumento, sir. Okay. Na original na ORCR. Anong problema roon sa dokumento na bakit ayaw ibigay sa'yo na nagbento sa'yo yung original ORCR? Hindi pa pala bayad, sir, sa bangko, sir. May utang pa pala, sir. So, in other words, itong mga sasakyan na to, ito lang to, isang-isa. Yung dalawa, sir. Sinabi ba sa'yo na assume balance yan? Hindi, sir. Sinong nare-reklamo mo rito at bakit? Yung dalawa po, sir, yung mag-ama, sir, si Ernesto Constantino Santiago at saka si Jerome Santiago. Nire-reklamo mo sila, tama? Yes, sir. May problema roon sa dalawang sasakyan, okay? Yes, sir. Nung pinuna mo sila sa ginawa sa iyo, anong ginawa sa iyo? Binantaan ka ba? Binantaan ka? Pinagtatagaw? Nung August 6, sir, around 1 p.m., ang sabi po sa akin ni PI ba? Tapos sabi niya, ihampas ko pa sa'yo yung mga tulpo na sa mukha mo. Sinabi yan? Opo, sir. Bakit naman kami nadamay? Ano naman ang kinalaman namin? Kasi ano po, sir, Okay. yung mga tao daw po kasi doon, sir, ako daw po yung nag-convince na ipapatulpo. Ihampas daw yung mga tulpo sa mukha ko, tapos kaya niya akong ipapatay. Ipapatay niya ako. Ihampas yung mga tulfo sa mukha, sa harapan mo? Yes, sir. May tatlo kaming mga magkakapatid. May pang-apat pa. Yung... Siguro, may Ben Tulfo, may Rafi Tulfo, may Erwin Tulfo. Sino kaya doon? Dinamay kami na wala naman kaming ginagawa. Bagkus kami, taga-tabla, taga-usisa lamang. At para dyan, so anong gusto mo mangyari? Bago tayo mapunta, anong gusto mong gawin natin? Anong matutulong ko sa iyo? Sir, masingil sana, sir, kasi mahirap naman ako maging kolektor, hindi trabaho yan. Ang sa akin lamang, dapat, kung anong ipinangako sa iyo, ito pa rin niya. Pero wala sa aming mga tulfo na naniningil ng utang. Okay? Kung may utang man, may ugat yan. So, ang gusto mo mangyari, kung ano yung papel. Tama? Kasi pagkarinig ko papel, kulang, hindi mo pa makuha-kuha. Pero pag sisingil, hindi kami kolektor. Wala, sayang mukha namin mga tulfo, mga kolektor lang pala kami dito, masisira kami rito. O, ngayon ha, kayong dalawang nare-reklamo, wala pa akong binabanggit sa inyo ha.
Pasalamin-salamin pa kayo dyan. Sigurado na pipinturahan ko ng puti yan. Pag nakita ko, nako, lalagyan ko ng blinders yan. Maayos nga kayo. O ngayon, gusto mong tawagan natin? Yes, sir. Okay. Tawagan. Yan na po, yung narareklamo. Relax ka lang dyan. Kinig ka lang, ha. Kami po, linawin po natin. Public service po kami. Ay kami ho nag-iimbestiga para ibigay din yung panig ng inarereklamo at marinig din sa ngalan ng patas na pamamahayag at patas na pagpapaliwanag na hindi ho tayo one-sided. Pagkamat nagsumbong sa amin, nakikinig po kami, pakikinggan din natin kabilang panig. So itong number na to ng tatay. Tawagan na lang siguro muna itong si Mark. Okay? Kung sino man ang makuha natin muna, ano? Okay. Ang reklamo mo, hindi mo makuha yung mga papel? Yes, sir. Tapos, Okay, yung mga papel ORCR. tsaka yung cheque, sir. Tsaka yung check ng ibinayad sa'yo. Talbog, sir. Tumalbog. Kailan tumalbog? Nung, sir, last year, sir, April, Wala May. na. Pag ang check mo talbog past 6 months, hindi mo na pwedeng gamitin yun. Dapat ginamit mo yun. Nagsampa ka ng kaso, bouncing check. Kapag hindi mo sinampa yun, cannot be reached. Give me isang number. At pagkatapos, pag hindi natin nakuha ito, mag-iiwan na ako ng mensahe dito sa dalawa. At iba na. Pag ako nahamon dito, ibang usapan. Kaya lang, hindi ako naghahanap ng away. At gusto ko lang malaman sana kung makausap. Kung totoo ba na yung mga kami pagsasampalin, hampasin. Paghahampasin. So, pinakikita po namin yung telepono po yan, tinatawagan po natin. Hindi lahat ho, po pwede. So, sa parte, hindi makontak yung anak, tanggalin na muna yan. Sige, gagawa tayo ng paraan. Alam nyo na po kung paano bumili ng sasakyan. Di na ho namin tingnan para sabihin sa inyo kung ano. Pag bumili ho ka ng sasakyan, kayo buy and sell o hindi, alam nyo na kung paano makaiwas. Siguraduhin lamang ng inyong binibili ay sure ball. Kasi pag yan wala pang papel, nangangako sa inyo, huwag nyo nang patulan. Diretso na ho tayo rito sa sa mag-ama. Ernesto Macmac Santiago, Mark Vocal Santiago. Una sa lahat, ang trabaho ng bitag, ang pambansang sumbungan, ay tatawag sa inyo. Ernesto Macmac Santiago, ama ka ni Mark Santiago, ayaw ko pang maniwala sa sinasabi nitong si Mang Rodolfo. Isipin ko baka nagbibiro kayo. The next time, kayong mag-ama, may mensahe lang ako. Huwag kayo magbibitiw ng salita at makakaabot sa amin dahil ang mga Tulfo may public service program na pwedeng puntahan. Kapag binastos nyo yung pangalan namin na ang layunin ay makatulong at pinaglaruan nyo na para bang akala nyo, ganun lang, may balik yan. Ayaw kong maniwala. Pero kung sakaling totoo man, kung sakaling totoo, etong mensahe ko sa iyo, pag-uuntog-untugin kong ulo nyo, hindi ako magdadalawang isip, makita nyo mukha ko, baka maipot kayo sa inyong karsunsilyo. Kung totoo. Kaya kung sakaling hindi totoo, sumagot kayo, tumawag kayo. Huwag nyo kaming pilitin hanapin, pag-uuntog-untugin ang ulo ninyo, kung totoo, sinabi nyo, paghampas-hampasin. Ipapakita ko sa inyo kung paano maghampas na mukha off-cam, kung totoo. Kung hindi totoo, pues, magpaliwanag kayo. Siguro naman, lalaki kayo mag-ama. Wala namang problema mag-usap tayo lalaki sa lalaki. Wag niyong gagamitin ang pangalan paglalaruan. Kasi pag ako pinaglaruan ko kayo, hindi niyo magugustuhan. Magiging desente ako sa inyo. Yan ang aking panawagan. So, inaantayin nyo ang tawag namin, ilolocate at hahanapin kung saan sa ngalan ng patas na mamahayag, pag kami pinuntahan kayo, ala kaming pakialam kahit sa impyerno, makuha lang ang panig nyo. Ganun kami ka-loyal. Promise. Pagdating sa public service, promise. On my honor, I will do my best to contact you. 3 pa to. Pag bumaba ang 2 dito at nasa gitna, ibang usapan. 1, 2. So hindi pa wala pang ano to. 2, pag isa na lang yan, iba yan. Pag ginanong ko pa,
Abangan! Ayon sa nagrereklamo, matapos may palabas sa hashtag ibabitag mo ang kanyang sumbong, agad raw umalis ng bansa at lumipad patungong Canada ang anak na si Mark Vocal Santiago para makaiwas sa hagupit ng bitag. Samantala, ang amang si Ernesto Macmac Santiago, ibinenta ang kalahating kanyang firing range para mabayaran ang iba pang nagrereklamo. Sana kaya yung anak na yun, hinahanap ko, telescope ko muna. Canada, napakalayo ang Canada. Pag ikaw na ka, yung tatay. Malay. Ayusin natin, nalukot. Yan tuloy. Baka hindi na natin mabasa yung skip natin mamaya. Lukot. Ayusin natin. Lukot-lukutin natin. Sipin mo ang mukha, pag sinampas mo, malulupot parang papel. Ay, nako. Oh, ito naman, isang nagsisisi daw dahil nahuli. At ang aking advice, magbaong ka ng maraming pumada sa kulungan. Anong kasalanan nito? Si boyfriend, sugarol, na adik sa kasino. Yung kanyang girlfriend, lagi niyang binabantaan. So, panoorin. Kwento mo sa akin, naglabas na siya ng mga nude photos mo? Opo, sa sister ko po, yun daw po yung sample po niya sa akin. Sample? Ba't yung ginawa to sa'yo? Ano bang problema? Nag-away kayo? Nakipag-break ka? Sinabi po niya na iniwan ko raw po siya sa ere. Tapos, hindi ko raw po pinagbigyan yung gusto niya. Yun nga po yung umutang siya ng pera. Kasi maglalaro po siya nun sa casino. Sabi ko nga po sa sarili ko na mapag-break na ako. Napag-break po ako sa kanya. Ayaw niyang pumayag? Ayaw po niya. Ito ba mga private photos na pinapadala mo sa kanya? Ito ba ay kahilingan niya? Opo. Pinilit niya po akong mag-picture po ng ganun para daw po hindi siya magalit, hindi kami mag-aaway. Okay. So in other words, ginawa mo to dahil mahal mo siya. So kung minsan tao ay bulag sa ngalan ng pag-ibig, hindi kita husgahan, tutulungan kita. Ikaw nagtiwala lang. Mas gusto kong makita ng tao, kundi hinto, bastos to eh. Krimentong ginawa niya. You work on this fast. Coordinate with General Elizon, ASAP. I want this card. Pag nahuli yan, sasabihin ko sa kanya kung mga siya maraming pumada. Agad kumilos ang bitag at nagkipag-ugnay sa National Capital Regional Police Office, NCRPO. Ang Regional Special Operations Unit, RSOU, ang hahawak sa kasong ito. Pinagplanuhang maigi ng mga operatiba ng RSOU ang isasagawang operasyon kasama ang bitag. Sadyang isinetat ng RSOU at bitag na magkita ang suspect at ang kanyang biktima sa labas ng casino sa katabing fast food chain. Napagkasunduan, iaabot ang perang hinihingi ng suspect sa kanyang dating kasindahan. Kapag tinanggap na ang pera, tsaka kakalawitin ng suspect ng mga operatiba. Excited siya, may mark money tayo, yun iaabot mo sa kanya. Apan na pag-abot na pagkuha niya ng pera, sapat nakadokumento, video natin, no? Video din kayo. Kailangan natin ipurso tong trabaho kasi the damage has been done. Kinalat niya na kasi yung picture eh. Yung gupit niya ngayon, ganyan pa rin. Picture para ma-identify nyo in case na kung sino which is which ang makakita. Okay na, go na tayo.
Sana natulak sa inyo na parang... Actually, boss, first time pala, na-meet ko siya sa dating app. Tapos, hindi ko alam na mayroon siyang dalawang anak. Isiseryosohin ko siya dapat before nung... So, yung nalaman ko na po yun, parang nagawa ko niya ako. Hindi niyo po sa akin sinabi kagad. So, mataas ang tingin mo sa sarili mo? Hindi po, boss. Mataas ang tingin mo sa sarili na dapat tingilain ka. Napalibhasa may anak na siya, dalawa, para bang ikay puro siya masama. Hindi po sa ganun. So parang ibig mong sabihin, dahil nagkamali na siya, dalawang anak niya, so ngayon, ibig mong sabihin, nawalan ka ng gana, parang niloko ka. Yan ang sinabi mo eh, parang niloko ka eh. So ba't ganun na lang ang tingin mo sa isang babae? Kung minamahal ka naman, o sabihin natin, anong masama roon? Niloko ka ba? Masama bang umibig pagkatapos pagsasamantalahan mo, umibig, mahina, nagmukhang tanga? Patingin mo sa sarili mo, gwapo ka? Hindi po, boss. Mukha kang para sa akin ka. Makinig ka. Huwag mong gagamitin yung personahe mo kasi unang-una wala kang kakwenta-kwentang tao. So, isa lang to sa mga biktima mo. Ganun bang ibig mong sabihin pag ang babae pagsasamantalahan mo sa kahinaan? Eh, paano kung tinatago niya dahil mahal ka? Itinago niya kasi gusto niya sigurong maibig mo rin siya sa bandang huli, aaminin niya rin na may anak siya. Masama ba yun? Hindi po, O boss. bakit mo sinabi niloko ka? May inamin po kasi sa akin siya. Eh ano ngayon kung umamin sa'yo? Ibig mo ba sabihin pag nag-amin sa'yo? Pag umamin sa'yo, nagtitiwala sa'yo. Pag ang isang taong umaamin o magsabi ng totoo, lakas loob sasabihin niya, parang tanggapin mo siya. Sugal yun. Naintindihan mo ba? Siya siguro natipuhan ka niya. Talagang mahal ka. Bakit mo siyang ginagawang pantusto sa sugal mo? Mihingi ka ng pera pang sugal. Pag walang bibigay, iba-blackmail mo. Alam mo bang ibig sabihin ng blackmail? Yes, sir. Ganito po kasi yun, sir. Alam mo bang ibig sabihin ng blackmail? Huwag ka na magpaliwanag sa akin kasi bitag ka na nga eh. Pinag-aralan muna kita. Pinadadama lang kita. Ikaw, lulun ka na sa sugal. You will do whatever it takes para manggamit ng ibang tao, matutustusan lang yung bisyo mong pagsugal. Dahil niloko ka, nagalit ka. Tapos, kapag hindi dumating yung pera ng tama sa lugar, expose mo yung picture, pinadala mo na sa kanyang kapatid na sinuka siya. Pangalawa, sabi mo, ikakalat mo na sa eskwela, pa natitira mo rito, gusto mong magpakamatay? Hindi ko po kinakalat. So, sinend ko na po sa atin niya. Hindi ko yung mukha niya po. Ayun po yung totoo. Hindi ako pumunta rito para makipagkwentuhan sa wala nang saysay ang buhay mo eh. Wala ka namang ibang magawa sa buhay mo kundi magsugal. Tapos pag wala kang makuha, manggagamit ka ng babae. Simple lang naman. Kung ayaw mo, di pabayaan mo. Bakit mo kinakailangan gipitin, pahiyain? Bakit kinakailangan mo padalhan ng larawan yung kanyang kapatid at sa susunod papadalhan mo ng larawan, ikakalat mo sa kanyang eskwelahan? Sir, first of all, hindi pa ako nagpapadala na... Okay. Walang dahilan kahit na anong sasabihin mo sa akin, hindi ko tatanggapin. Gusto kong isipin mo, masama ang ginawa mo. Huwag mong bibigyan ng dahilan o depensa ang kasamaan. Hinamon mo pa. So, wala kang pake. Alam mong ginagawa mo eh. Parang wala kang pagsisisi. Nakikita ko na sa'yo parang ganun. Nagsisisi ka na dahil nahuli ka. Ito po yung mga pinapakita po namin sa inyo just in case. Pag ang boyfriend niyo lulun sa sugal, tapos ginagamit kayo, tapos may pambala siya sa inyo, tulad ng kaning damuho na yon, girlfriend niya, estudyante, nalaman niya, single mother, may 2 anak. Sobrang galit niya na kasi niloko raw siya dahil hindi raw kasi dalaga. Pero siya, ang ginawa niya, binidyuhan niya, pagkatapos, ang ginawa niya, dahil niloko mo ako, dahil hindi ka naman pala single mom ka, may anak ka, niloko mo ako. Tingin niya sa sarili niya, gwapong-gwapo siya, na parang, kumbaga, big catch, na hindi siya pwedeng lokohin. Pero naman siya lulun sa sugal. Simple lang. Panay ang hut-hut niya doon sa babae. Napapahiya na, pinapadala sa kapatid, yung mga larawan,
Ganun din sa mga magulang. Ang susunod ay ikakalat na sa eskwelahan. Di na nakatiis. Si Weng. Ginanong lang po namin yung boses. Di na po nakatiis kaya lumapit po sa amin. Binalik po namin yan para i-remind po yung mga kabataan, yung mga next generation. Pag nag-boyfriend ho kayo, wag kayong pumayag kuhanan ng private photos o anuman mga bagay, private videos na yan. Huwag kayong magtitiwala. Kasi kapag medyo naghiwalay na kayo, magagamit laban sa inyo. So, simple lang. Okay. Lalo ka na Raul. Baka ibigay mo dun kay Aling Pukring yung litrato mo, private photos mo. Delikado ka. Ikaw naman, Isley. Igligay mo kay Kulasa. Ikaw naman, Christian. Baka ibigay mo kay Kulaspira. Lahat kayo. Sa bagay, wala naman mawawala sa mga lalaki kayo eh. Itong tatlo na to sa harap ko, nagingisi-ngisi parang akala mo. Kay lalaki, kay babae, pwede po kayong magamit na iba-blackmail sa cyber-blackmail ang tawag niyan. Dumadami na po yung kaso na mga cybercrime. Kahit bansang Amerika, medyo sila po'y aktibo ngayon, nakikipag-ugnayan, nakikipagtulungan sa ibang bansa. Laganap na po ngayon ang mga kaso po ng cybercrime. Medyo ang mga mekanismong ginagamit nila para masugpo ang cybercrime, nandito na po sa Pilipinas, marami na po na biktima sa atin. So, mag-iingat. Nasa sa amin ang pag-iingat, nasa sa amin ang pagbibigyan ng babala, sa inyong pag-iingat. Kaya higit sa sumbungan, imbestigahan. At anumang reklamo, binibigyan po namin ng importansya, pinakikinggan, sinusuri, inimbestigahan, inaaksyonan. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Tatak. Yung estilo, may tatak. Yung serbisyo, may tatak. Yung pagtulong, may tatak. Kapag ipinatulfo nyo, dito po sa Bitag kay Ben Tulfo, walang kawala ang sino man, mga abusado, dorobo, ganoon din po mga manloloko. Ito po ang hashtag, ipabitag mo.